Yahuwa Aba, makapangyarihang Diyos ng lupa't ng langit, nandito po muli ang iyong mga anak, naghahandog ng taus-pusong pasasalamat at pagpupuri. Kinikilala namin, Ama, lahat po ng iyong kabutihan sa amin. Ang dahilan kung bakit nananatiling buhay kami, taglay ang karapatan ito na sumamba sa iyong pangalang ni Yahuwah. Hindi po dahil mabubuti kami, kundi dahil mahabagin ka, puspos ng pag-ibig at awa. Salamat muli mo kaming tinipon ngayon sa araw ng Shabbat para purihin ka, para makapiling ka namin na itong nagbibigay ng kaligayahan sa aming kaluluwa. Halika po sa piling namin ngayon. Uhaw na uhaw ang aming mga kaluluwa. Sabik na sabik kami sa iyong presensya. Ang aming pakisuyo, Ama. Ikaw sana ang aming maranasan, maramdaman sa aming puso, para naman lumakas kaming lalo at ang aming pag-asa'y lalong tumibay. Kahit ano pang mangyari, hindi kami titigil, Ama. Tatawag kami sa iyo. Mananalangin kami sa iyo. Sasamba kami sa iyo. Sapagkat ikaw ang pinakamamahal ng aming mga puso. Pakibasbasan ang bawat mananamba. Taglay namin ang pananampalataya. Nawa ang pananampalatayang ito maging sapat upang ikaw ay makapiling namin ngayon. Sa kabila po ng iyong kabutihan, kinalulungkot naming sabihin, nagkulang at nagkasala kami. Pakipatawad na kaming ganap. Maramdaman ka namin sa aming puso. Makapiling ka namin, hindi lamang sa pagsambang ito, kundi sa bawat panahon ng aming buhay. Panginoong Yahushua, ikaw ang aming hari. Ikaw ang aming tagapagligtas. Mahal na mahal ka namin. Ang iyong sakripisyo ang dahilan kung bakit naririto kami ngayon. Mahal na mahal mo ang iyong mga lingkod. Pakisamahan kami sa pagsamba. Magsalita ka po sa aming puso. Magkaroon kami ng kapayapaan at magkaroon muli ng katatagan ang aming pag-asa at pananampalataya. Ama, pakibasbasan ang kabuhayan ng iyong mga anak. Saan man po kami naroroon ngayon, kahit nasa gitna ng kahirapan, ikaw nang bahala sa amin upang mabigay namin ng sapat para sa pangangailangan ng aming pamilya. Salamat ng marami na kapag abuloy kami sa iyo, pakibasbasan ng abuloy na ito, magamit po para sa magandang at mabubuting bagay. Ama, sumasampalataya kami. Tininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Ayon sa nasusulat, may tunay rarahan na tungo sa kaligtasan ang butong anak ng Diyos. Langit at lupa'y lilipas, muli
Shabbat Shalom sa inyong lahat, mga mahal na mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat sapagkat muli po tayong natipon para po maisagawa natin ang pagsamba sa ating dakilang Ama na si Yahuwah at ang kanyang anak na si Yahushua HaMashiach. Sa ating pong ginagawang pag-aaral ay sinusuri natin ang tungkol po sa kahalagahan ng pananalangin. Alam natin ang Panginoon Yahushua, hindi lamang nagturo ukol po sa panalangin, siya po ay naging pinakamagandang halimbawa, hindi lang sa panalangin, kundi sa isang mabisang panalangin. Kaya yung nakaraan nating leksyon, natutunan po natin na pagka ang panalangin natin ay meron pong kalakip na pananampalataya, matyagang pananampalataya, ito pong ang kagustuhan ng ating Ama at pinagkakaloob ang lahat ng ating pangangailangan. Mahalaga ang pananampalataya, subalit meron din pong binabanggit ang banal na kasulatan na isang bagay na maaari po nating ilakip sa pananampalataya at ilakip sa ating panalangin para lalong maging mabisa ang ating panalangin sa ating Ama. Kailangan pong matutunan natin kung ano po ang maaari nating ilakip sa panalangin para lalong maging mabisa ang ating pagtawag sa Diyos sapagkat lahat tayo sa tuwi-tuwi na humaharap hindi lang sa problema kundi sa mga matitinding at mabibigat na mga suliranin ng buhay. Kaya ano po ang maaari po natin ilakip sa ating pananampalataya at sa ating panalangin para lalong maging mabisa ang ating mga paglapit sa Ama. Pakinggan po natin dito po sa ikalawang Kronika 21 hanggang pagkatapos nakipaglaban ng mga Moabita at mga Amonita kasama ng ibang mga Muenyo kay Jehoshaphat. May mga taong pumunta kay Jehoshaphat at nagsabi, napakarami pong sundalo ang papalapit upang lusubin kayo. Sila'y galing sa Edom, sa kabilang bahagi ng dagat na patay. Naroon sila Hazazon, Tamar, na tinatawag ding En-Gedi. Ano po ang isang halimbawa na pagkakataon na kinakailangan po ang isang mabisang panalangin? Yun pong naranasan ng isang hari ng Huda, siya po ay nangangalang Jehoshaphat. Si Jehoshaphat ay isa pong naging hari na siya po ay namuno doon po sa Judah. Sa panahon po ni Jehoshaphat, ano po ang matinding suliranin na kanyang kinaharap? Ayon po sa ating binasa, nakipaglaban hindi lamang po mga Moabita, kasama ang mga Amonita, mga Meuneo, para lusubin si Haring Jehoshaphat. Kaya yung kanyang problema, hindi lang po ito karaniwang suliranin. Ito po'y mabigat na suliranin dahil po napakaraming mga sundalo ang papalapit upang lusubin siya at ang kanyang bayan ng Huda. Dahil po sa bigat ng kanyang suliranin, ano pong ginawa ni Haring Jehoshaphat? Tuloy po natin ang pagbasa dito po sa 3 hanggang 6. Ito ang nakasulat po. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahuwah. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda. Nagtipon-tipon ng buong Huda upang humingi ng tulong kay Yahuwah. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Huda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo. Nanalangin siya, O Yahuwah, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan. Kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan. Kaya walang maaring lumaban sa inyo dahil po sa matinding suliranin na bumangon po sa buhay ni Haring Jehoshaphat. Ano po ang kanyang ginawa? Ang ginawa niya, nanalangin siya. Tumawag siya sa pangalan ng Diyos. Tumawag siya kay Yahuwah. Sa kanyang paglapit kay Yahuwah, sa kanyang panalangin, ano pong kanyang hiniling? Ayon po sa ating binasa, humingi po siya ng patnubay kay Yahuwah at humingi siya ng tulong kay Yahuwah. Hindi po ba ito ang ating hinihingi sa ating Ama kapag mayroon pong problema na bumabangon sa ating buhay? Pagka mayroon po tayong pinagdaraanan
na matinding suliranin, kung minsan hindi po natin alam kung anong ating gagawin. Kaya kailangan po yung patnubay. Maaari, alam din natin ang dapat natin gawin. Subalit wala po tayong kakayahan para lunasan ang mga suliranin. Kaya ano rin ang kailangan natin hilingin? Yun pong tulong mula kay Yahuwah. Kaya sa ating mga panalangin, opo, dapat hilingin natin yung kanyang patnubay. Dapat hilingin natin ang kanyang tulong. Pero dito sa panalangin po ni Jehoshaphat, dahil nga sa tindi ng kanyang problema, lulusubin siya ng mga kaaway niya. Ano po ang kanyang nilakip sa kanyang pananampalataya at panalangin? Ayon din po sa ating binasa, iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda. Sa makatwid, hindi lang pala siya nanalangin. Hindi lang siya lumapit kay Yahuwah. Siya po ay nag-ayuno at ipinag-utos niya sa buong bayan ng Huda na sila rin ay sumama sa ginagawang pag-aayuno. Kaya nilakip po yung pong pag-aayuno sa kanilang panalangin kay Yahuwah. Kaya dapat natin malaman, ano ba itong pag-aayuno? Kasi pagka naririnig natin yung pag-aayuno sa Ingles, ano pong tawag doon? Fasting. Sa panahon po natin ngayon, usong-uso na ang fasting. Bakit po? Sapagkat karaniwan, ang ginagawang fasting ay para po sa kanilang medical benefits. Halimbawa, kapag ka nag-ayuno ka, ang sabi po ng marami, nagkakaroon ng maraming physical changes sa iyong katawan para sa iyong ikabubuti. Kaya hindi ka lang nababawasan ng timbang, ikaw ay kumikinis pa yung kutis, gumaganda yung takbo ng mga sistema sa loob ng katawan, kaya ang pakiramdam mo ay maganda. Magandang benefits ng pag-aayuno, magandang benefits ng fasting. Pero yung pag-aayuno na inilakip ni Jehoshaphat para po sa kanyang panalangin, ito po ba ay katulad ng medical fasting? Hindi po. Magkaiba po yun. Opo, kapag ka nag-aayuno, karaniwan, hindi po siya kumakain. Di ba? Ano po bang layunin ng pag-aayuno? Ano bang prinsipyo ng pag-aayuno? Simple lang. Yung pag-aayuno ay basically pagpipigil sa nasa ng laman para lalong umunlad ang ating espiritu. Kasi bilang tao, meron tayong espiritu, meron din po tayong laman. O minsan yung laman natin gusto nang kumain. Kaya kapag sinasabi natin sa ating laman, huwag ka munang kumain. Unahin muna natin pakainin ang ating espiritu. Lumalakas ang ating espiritu. Kaya yung pinakalayunin ng spiritual fasting o kaya biblical fasting, hindi po para mabawasan ang timbang, kundi para lalong umunlad ang ating espiritu. Para lalong umunlad ang ating kaugnayan kanino? Sa ating Ama, si Yahuwah, ating Diyos, at ang Panginoong Yahushua. Kaya si Jehoshaphat at ang buong bayan ng Huda, ano pong layunin ng kanilang pag-aayuno? Pakinggan po natin, dito po sa Kalawang Kronika, 20, 18 hanggang 19, si Jehoshaphat at ang buong Huda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahuwah. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohath at Korah at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahuwah, ang Diyos ng Israel. Nakita natin yung layunin kung bakit po si Huda at ang buong bayan ng si Jehoshaphat na hari ng Huda, kung bakit sila hindi lang nanalangin, sila ay nag-ayuno. Yung pag-aayuno po kasi, naghahayag yun ng tinatawag na pagsuko sa Diyos. Kasi isipin niyo po, ano bang gusto ng katawan? Hindi po ba kumain? Pero kapag sinabi mo sa katawan mo, hindi mo na ako kakain. Pero kapag gusto ng kumain ng aking katawan, sasabihin ko, hindi mo na ako kakain. Mananalangin na lang ako. O kaya magbabasa ako ng Biblia. O kaya pupuri ako sa Ama, sasambahin ko siya. Yun po ay pagsusuko. Sinusuko natin ang ating sarili. Yung kagustuhan ng laman, pinapalitan natin ng kagustuhan
ng Espiritu. Kapag tayo po ay nag-aayuno, ano pinapahayag natin sa Diyos? Sumusuko tayo sa Kanya. Kaya nga sabi po rito, nagpatira pa. Anong kahulugan nun? Nagpakababa ng loob. Bakit? Sa layunin, lalong maging mabisa ang pagsamba natin sa Diyos. Kasi kapag tayo po ay sumasamba, kapag tayo po ay nananalangin, na may kalakip na pag-aayuno, ibig sabihin, focus na focus tayo sa pagluwalhati sa Ama. Yun po'y napapansin ng ating Diyos. Isang paraan para makuha natin yung atensyon ng ating Ama ay kapag tayo po ay nag-aayuno. Nakikita niya, seryoso, itong anak kong ito, talagang gustong-gusto niya na pakinggan ko siya. Hindi lang siya sumasampalataya, nilakipan pa ng pag-aayuno. Kapag kaganon, ano po ang kahandang gawin ni Yahuwah Abba? Pakinggan po natin at ituloy ang ating pagbasa 22 hanggang 24 nang marinig ng mga kaaway ang awitan. Ginulo sila ni Yahuwah. Dahil dito sila ang nagkagulo. Ang sinalakay ng mga Amonita at Moabita ay ang kasama nilang taga-Edom at nilipol nila ang mga ito. Pagkatapos sila ang nagpatayan, umakyat ang mga taga-Huda sa tore na nasa deserto at nagmanman sa mga kaaway. Wala silang nakitang nakatakas. Lahat ay patay na nakahandusay sa lupa. Nung si Huda o nung si Josaphat at ang buong bayan ng Huda ay nanalangin at nagpakababa dahil sila po ay nagpatira pa bunga ng kanilang pag-aayuno. Kaya ang Diyos po mula sa labas, si Yahuwah kumilos. Kaya nung sila'y umawi, nung sila'y nagpuri, ano pong nangyari sa mga kumakaaway sa Huda? Ang sabi po, sila mismo ang nagpatayan sa isa't isa. Lahat sila nalipol kahit wala pong ginawa ang bayan ng Huda. Ang Diyos na ang gumawa kasi kapag tayo sumusuko sa Diyos, kapag tayo nag-aayuno, kapag pinapakita natin sa Panginoon Diyos, nagpapakababa tayo sapagkat gusto natin at kailangan natin ang kanyang pagtulong. Hindi po mabibigo ang ating pag-asa. Sasagutin tayo ni Yahuwah. May magmimilagro siya sa kanyang buhay. Kaya kung kailangan po natin ng milagro, mga kapatid, siguro tayo po ay humaharap sa isang matinding pagsubok ng buhay. O kaya tayo po ay meron pong karamdaman o sakit na sa tingin ng mga doktor ay imposible. Ito pong mga pagkakataon na opo, kailangan manalangin tayo. Opo, kailangan matyaga ang ating pananampalataya. Pero meron pong bisa sa isang panalangin. Kapag siya po ay nananalangin na may kalakip na pag-aayuno. Ang pag-aayuno, yun po, tumatawag sa ating Panginoon Diyos at ang Diyos. Nakikita niya ang ating puso at gumagawa siya. At ang gawain ng Diyos, makapangyarihan. Sino po ang nagsabi na merong mga pagkakataon at sitwasyon sa buhay natin na hindi po sapat ang pananampalataya lamang at kailangan din pong lakipan ng pag-aayuno. Pakinggan po natin ang pagtuturo ng ating Panginoong Yahushua sa Mateo 17, 19 hanggang 21. Nang sila na lang lumapit kay Yahushua ang mga tagasunod niya at nagtanong, bakit hindi po namin mapalayas ang masamang espiritu? Sumagot si Yahushua, dahil mahina ang pananampalataya niyo. Sinasabi ko sa inyong totoo, kung may pananampalataya kayo na kahit kasinlaki ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumapit ka roon at lilipat nga ito. Walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ngunit, ang ganong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Sino pong nagpapatotoo? Ukol po sa bisa na magagawa o sa bisa ng pag-aayuno, lalong-lalo na kapag tayo po nananalangin na mayroong pananampalataya,
Walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua. Binasa po natin isang tagpo, yung mga disipulo ng ating Panginoon Yahushua, hindi po nila napalayas yung isang masamang espiritu. Kaya nagtataka sila sapagkat binigyan naman sila ng karapatan para magpalaya sa mga demonyo. Pero hindi nila nagawa. Kaya ano pong tanong nila? Nagtanong sila, bakit hindi po namin mapalayas ang masamang espiritu? Anong sagot ng ating Panginoong Yahushua? Sabi niya, dahil mahina ang pananampalataya ninyo. Sa makatwid, mahalaga ang pananampalataya. Kapag kulang sa pananampalataya, hindi po epektibo ang ating panalangin. Pero meron pong pagkakataon na kahit sumasampalataya ka na, meron pa rin pangangailangan. Ano po yun? Sabi niya, ngunit ang ganoong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Sa makatwid, ito pong pag-aayuno, meron pong magandang epekto para sa ating mga panalangin. Ang panalangin na meron pong pananampalataya, mabisa. Ang panalangin na may pananampalataya na may kalakip na pag-aayuno, lalong mabisa. Meron mga sitwasyon sa ating buhay na kailangan po natin lakipan ng pag-aayuno ang ating mga panalangin para po matanggap natin ang pangangailangan natin mula sa ating dakilang Ama. Sino po o ano pa ang nagpapatotoo sa kapangyarihan ng pag-aayuno? Pakinggan po natin sa Gawa 13:1 hanggang 3. Doon sa Antioch ay may mga propeta at mga tagapagturo na miyembro ng iglesia. Sila'y sina Bernabe, Simeon na tinatawag na Negro, Lucius na taga Cyrene, Manaen na kababata ni Gobernador Herodes, at si Saulo. Habang sumasamba sila sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng banal na espiritu sa kanila, italaga ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo. Sila, dahil may ipapagawa ako sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, pinatungan nila sina Bernabe at Saulo ng kanilang mga kamay at pinaalis na sila. Ang binasa po natin dito po sa banal na kasulatan ay ukol po sa nangyari doon sa Antioch. Doon po kasi sa Antioch nagkaroon ng samahan ng mga kapatid. Tawag dyan, iglesia, mga eklesiya. Ang mga eklesiya, hindi po yan tumutukoy sa institusyon. Ang eklesiya ay tumutukoy sa pagsasama ng mga tunay na sumasampalataya at naging alagad ng ating Panginoong Yahushua. Dito po sa Antioch, meron din pong mga propeta, may mga tagapagturo, nagtipon-tipon sila, sumasamba sila, tumatawag sa Panginoon. Ngayon, habang sila ay sumasamba, ano rin ang kanilang ginawa? Ang sabi po, nag-ayuno. Sa kanilang pagsamba, may kalakip na pag-aayuno. Dahil po, sila po ay sumuko. Ibig sabihin, ano man ang paggagawin ng Diyos, gagawin nila. Kaya nga sila nag-ayuno. Sinasabi nila sa Ama, ano man ang iyong kalooban, yun ang aming gagawin. Habang sila nananalangin, habang sila ay sumasamba, bigla na lang nagparamdam at nagpahayag ang banal na espiritu. Isipin niyo po yung mga kapatid. Iba napakasarap na pakiramdam na alam mo kinakausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu. Diba? Siguro meron kang problema, malungkot ka, pero damang-dama mo ang kanyang presensya. Alam niyo po mga kapatid, kapag tayo po ay nag-aayon, yun pong pinapakita natin sa Ama ay kailangan natin siya. Kapag gano'n ang ating damdamin, imposibleng hindi tayo pakikinggan at hindi tayo papansinin ng ating Ama. Dito po, sumasamba sila. Nagpahayag ang banal na espiritu. Anong sinabi ng banal na espiritu? Yung sabi ay italaga ninyo, ibukod ninyo yung dalawang lalaking sasabihin doon. Si Bernabe at si Saulo. Sino po ba yung si Saulo? Siya po yung naging Pablo, di ba? Noong nagsalita ang banal na espiritu, alam ang pinagagawa. Anong ginawa nila? Ang sabi po, sila ay
pinatungan nila ng kamay si Bernabe at si Saulo. Kaya ito pong nangyaring ito ay ang simulain ng mga pagpapalaganap at ng mga iba't ibang gawain ni Saulo na naging sino? Apostol Pablo. Isipin niyo po, ilan po ba ang mga aklat na sinulat ni Apostol Pablo? Di ba marami? Nagsimula po yun dahil sa pag-aayuno. Kaya yung matinding gawain ni Pablo, nagsimula doon po sa pag-aayuno at panalangin sa kanilang mga pagsamba. Ano pa ang nagpapatotoo? Ukol po sa magagawa ng pag-aayuno. Pakinggan natin sa gawa, 14:22 hanggang 23, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi nila sa mga alagad, sa bawat iglesia ay pumili sila ng mga matatandang mamumuno at matapos manalangin at mag-ayuno. Ang mga ito'y tinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinagtitiwalaan. Si Apostol Pablo pala, dito po sa simulain ng kanyang ministeryo at sa simulain po ng iglesia noong unang siglo, nananalangin sila, sumasamba sila, at ano pang ginagawa nila? Nag-aayuno. Hindi niyo po ba nakita yung pattern? Dito makikita natin yung kahalagahan po ng spiritual fasting. Yun pong pagbubukod ng ating sarili para sumuko sa Diyos. Sa pagdalaw ni Apostol Pablo, nakita niya yung mga kapatid na sa matinding kapighatian. Sa pag-uusig. Bakit? Nagsisimulang iglesia. Diba? Kaya dahil po sa kanilang pinagdaraanan, anong ginawa ni Apostol Pablo? Nagpayo siya, nagpalakas siya sa pananampalataya ng mga kaanin sa eklesiya. Kaya akay po ng ginawa ng Diyos para sa kanya. Ano pong ginawa niya? Nanalangin, nag-ayuno, at itinagubilin niya sila sa Panginoon. Sa makapid, nakita natin sa umpisa ng ministeryo ni Apostol Pablo, ng mga unang Kristiyano, hindi po nawala yung pag-aayuno sa kanilang ginagawang pagsamba at sa kanilang mga panalangin. Sa makapid, mahalaga pala yung pag-aayuno. Kaya tayo po ay dapat manalangin din. Kung minsan kailangan natin ilakip yung pag-aayuno. Pero sino po ang nananalangin sa Diyos? Pero hindi po pakikinggan ng Diyos. Hindi po sasagutin ng Diyos kahit na sila ay nag-aayuno. Pakinggan po natin ang Isayas 58:4 hanggang 5. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa karahasan. Kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi tunay ang pag-aayunong ginagawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko papakinggan ang inyong mga dalangin sa akin. Ganyan ba ang pag-aayunong aking kaluluguran? Yan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihipan ng hangin o mahiga kayo sa sako at abo? Pag-ayuno na ba ang tawag ninyo diyan? Isang araw na nakalulugod kay Yahuwah? Meron po bang mga nananalangin sa Diyos na kahit sila po ay nag-aayuno, hindi pa rin sinasagot ang kanilang panalangin? Meron po, napansin po ninyo, yung puna ni Yahuwah sa kanyang bayan. Ano pong kanyang sabi? Ang sabi niya, hindi ko pakikinggan ang inyong mga dalangin sa akin. Teka muna, hindi ba nag-aayuno po sila? Opo. Bakit hindi po pinakikinggan ni Yahuwah ang kanilang panalangin? Ang sabi rin ni Yahuwah, hindi tunay ang pag-aayunong ginagawa ninyo ngayon. Pag-aayuno na ba ang tawag ninyo dyan? Meron palang pag-aayuno na hindi kinikilala ng Diyos. Kasi pagka tayo po halimbawa nagfa-fasting, pero wala po yung spiritual doon sa ating pagpa-fasting.
Hindi po yung tunay na pag-aayuno. Meron naman nag-aayuno, nananalangin para sa kanyang espiritual, pero hindi pa rin tunay na pag-aayuno. Bakit? Ano pang sabi ni Yahuwah? Pakinggan po ninyo, mga kapatid, mahalaga po ito. Ang pag-aayuno ninyo ay humahantong lamang sa karahasan. Kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Ayon po kay Yahuwah, pagka ang tao nag-aayuno, pero yung kanyang pag-aayuno ay humantong sa karahasan, nagkakagalit, naglalaban-laban, hindi po sasagutin ng Diyos at tatanggapin yung ating pag-aayuno. Mahalaga sa ating Diyos yung relasyon natin sa isa't isa. Kaya kapag tayo nag-aaway o kaya hindi tayo nagkakasundo sa ating kakapatid, sa ating samahan, kapag ka meron pong problema sa mga tao, meron po tayong puot sa ating puso o kaya sa ating isip, yun pong ginagawa nating mga pag-aayuno, parang walang kabuluhan. Hindi pa rin tayo dinigin ng Ama. Kaya kung tayo po ay mag-aayuno at mananalangin, ano pong mahalaga? Pakinggan po natin sa Isaiah 58, sa 1-7, ang ayunong makapagpapalugod sa akin ay ang ayunong may kasamang matwid na pag-uugali. Tigilan ninyo ang paggawa ng kasamaan. Pairalin niyo na ang katarungan. Palayain ninyo ang mga inaalipin at ang inaapi ng iyong at ang inaapi ay iyong tulungan. Bigyan ninyo ng pagkain ng mga nagugutom. Patirahan ninyo sa inyong tahanan ang mga walang tahanan. Bigyan ninyo ng damit ang mga walang damit at tulungan ninyo ang inyong mga kaanak. Ano po ang ayuno na hinahanap ni Yahuwah Abba? Ayon po sa ating binasa, yung ayunong may kasamang matuwid na pag-uugali. Yun pong ginagawang pag-aayuno, hindi dapat humantong lang sa anyo. Dapat magkaroon ng epekto sa loob ng ating pagkatao. Doon po sa ating pag-uugali, may epekto sa ating puso. Kasi kapag tayo hindi kumakain, dahil sinasabi natin tayo nag-aayuno, pero magagalitin tayo, marami tayong kaaway, hindi yun ang pag-aayuno na hinahanap ng Ama. Dapat may kalakip na pagbabagong ugali. Anong ugali ang hinahanap ng Diyos? Ayon po sa ating binasa, pairalin nyo na ang katarungan. Tigilin ninyo ang paggawa ng kasamaan. Kasi ayaw ng Diyos at para sa Diyos, masama kapag ang mga ating kapwa-tao inaalipin natin o kaya inaapi natin. Against ang Diyos doon. Ayaw na ayaw niya na tayo ay minamaliit natin ang ating kapwa-tao. Kaya kahit tayo ay nananalangin, pero yung ugali yun nandun pa rin, hindi po tayo pakikinggan ng Diyos. Kaya ano yung mag-ugali na dapat natin pairalin? Yung ugaling katarungan. Anong halimbawa nito? Nagbibigay tayo ng pagkain sa mga nagugutom. Tumutulong tayo sa lahat ng mga nangangailangan. Kaya yung tunay na pag-aayuno nakatali dun sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa-tao. Yan ang pag-aayuno na hinahanap ng ating Diyos Ama. Ano pong pangako ni Yahuwah Abba para sa ating mga kapatid? Lalong-lalo na kung tayo po'y nangangailangan. Marami po tayong problema, nanghihinang katawan natin, pero tayo umaasa kay Yahuwah. Ang ating Ama na si Yahuwah, mabait po siya. Gustong-gusto niyang tumulong. Pero hindi po niya tayo matutulungan kung hindi din tayo nakahandang tumulong sa ating kapwa. Kaya pinaparamdam niya yun eh. Kaya yung tunay na pag-aayuno, may kalakip na mabubuting gawa. Kaya ano pong pangako ni Yahuwah Abba para sa atin? Pakinggan po natin dito po sa huling talata na ating babasahin sa 58, 9-11. Sa araw na yun, diringgin ni Yahuwah ang inyong dalangin
Kapag kayo'y humingi ng tulong, sasabihin niya, naririto ako. Kapag tinakwil ninyo ang pang-aapi, maling pagbibintang at pagsisinungaling, kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakakainin at tutulungan ang mahihirap, ang pangako, sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman at ang iyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng sakatanghaliang tapat. Patuloy kayong papatnubayan ni Yahuwah at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng desyerto. Palalakasin niyang muli ang iyong mga buto at magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukkalan ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Ano pong pangako ng Diyos? Ano pong handa niyang ipagkaloob sa kanyang mga minamahal na mga anak na lumalapit sa kanya, nananalangin at nilalakip ang tunay na pag-aayuno, na sa kanilang paglapit sa Ama, nagpapakita ng pagpapakababa dahil sila ay tumutulong sa kanilang kapwa. Anong pangako ni Yahuwah Abba? Ang sabi po ni Yahuwah, sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman. Kaya kahit tayo po ay nasa kadiliman, gawa ng mga mapapait na mga nangyayari sa ating buhay, kapag halimbawa inaapi tayo at inuusik, o kaya tayo nasadlak sa matinding kahirapan, wala tayong makita na pag-asa dahil nga ang pakiramdam natin nasa matinding kadiliman tayo. Kapag tumawag tayo kay Yahuwah Abba, ang sabi niya, sisikat ang liwanag sa inyong kadiliman at ang iyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng sakatanghaliang tapat. Ano pa ang nakahandang gawin ni Yahuwah Abba para sa ating lahat? Ang sabi rin niya, papatnubayan at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Kahit nasa gitna tayo ng kahirapan, katumbas nito disyerto, kahit nasa gitna tayo ng kawalan, kayang-kaya ng Diyos na tayo patnubayan. Hindi lang patnubayan, kundi ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Ano pa ang sabi ng Diyos? Palalakasin niyang muli ang iyong mga buto. Katumbas noon, ano man ang ating sakit, pagagalingin niya tayo. Magiging tulad tayo ng isang hardin, isang batis na hindi natutuyo. Kayang-kayang gamutin ni Yahuwah Abba ang lahat ng ating karamdaman, lahat ng ating sakit. Pero higit sa lahat, kung napansin po ninyo, ang pinakamagandang pangako ni Yahuwah Abba para sa mga nagpapakumbaba sa kanilang pag-aayuno, nakahandang gawin pinagagawa ni Yahuwah. Anong pangako niya para sa atin? Ang sabi po sa araw na yon, diringgin ni Yahuwah ang iyong dalangin. Kapag kayo'y humingi ng tulong, sasabihin niya, naririto ako. Hindi po ba napakasarap? Mapakinggan natin si Yahuwah Abba. Nagsasalita sa ating puso, sa ating kaluluwa, at sinasabi niya sa ating anak, naririto ako. Ang pagsasama ni Yahuwah, ang kanyang presensya, iyan po ang pinakamabuti at pinakahahangad nating biyaya mula sa ating Ama. Sapagkat kung siya po ay nasa kalagitnaan natin at nagsasabi sa ating kaluluwa, naririto ako, lahat ng ating pangangailangan maibibigay sa atin. Kahit kailangan pa ng milagro, walang imposible sa ating Ama. Ang Diyos natin, mahal na mahal tayo. Si Yahuwah, mahal na mahal tayo. Kaya nga, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak ni si Yahushua. Kung naibigay niya ang kanyang anak ni si Yahushua, lahat maaari niyang ipagkaloob sa atin, alang-alang sa ating kaligtasan, alang-alang po sa ating kalagayan. Ito pong gawin natin. Tumayo po tayo, mga kapatid. Ama naming Diyos, Yahuwah, dakilang Aba namin, ang aming mga kaluluwa, puspos ng kaligayahan,
dahil po nagsalita ka sa aming puso at nagpaliwanag na nakahanda kang kumupko, tumulong sa bawat isa sa amin. Napakaganda ng iyong mensahe. Ito ang aming kailangan. Nawa makilos ang aming puso't damdamin. Maisagawa namin, Ama, ang tunay na fasting, tunay na pag-aayuno, tunay na pagpapakumbaba, tunay na pagsusuko sa iyo. Nandito ang iyong mga anak. Nandito po kami para humingi ng awa, ng tulong at patnubay, sapagkat marami sa iyong mga anak, maraming dalahin. Kung minsan napakabigat, dahil sa bigat ng aming dalahin, nadadapa kami. Minsan nawawala ng pag-asa. Gaya po ng binasa kanina, kung minsan ang pakiramdam namin, kami po'y nasa gitna ng desierto, nasa gitna ng kadiliman. Ikaw ang aming ilaw. Ang salita mo'y pag-asa namin. Salamat sa iyong pangako. Hahawak kami sa iyo. Kaya gagawin namin ang lahat na hinihingi mo. Kami po'y susuko sa iyo. Itong pasya ng aming puso at ng aming kaluluwa. Halika po sa piling namin. Maghihintay po kami sa iyo. Ang iyong mga anak, pag nakita mong nananalangin, nasa isang sulok, nasa isang dako, nasa isang kwarto, nakapikit ang mga mata, nagpapatira pa sa iyo. Pag nakita mo kaming nagmamakaawa na Ama, dahil sa bigat ng aming problema, kapag nakita mong puso namin sumisigaw sa iyo, luha namin mula sa mga mata, mula sa langit, ang namin pong hinihintay ay ang iyong mga salita na ikaw ay nandito na, nakahandang tumulong, nakahandang kumupok, nakahandang magpalakas. Salamat, Ama! Yahuwah, makapangyarihan sa lahat. Magmilagro ka po sa piling ng iyong mga anak. Ang iyong mga anak na may matitinding mga sakit at karamdaman. Ikaw nang bahala, Ama. Magpagaling ka. Iyon at pong makapangyarihang kamay para kaming lahat lalong matuto't umasa sa iyong magagawa. Panginoong Yahushua, naglalambing kami sa iyo ngayon. Palibhas ay nandito ka sa kaligitnaan namin ngayon. Kumakatok sa aming mga puso. Pumasok ka po sa amin. Magpalakas ka. Mahal ka ng iyong mga lingkod. Gagawin namin ang iyong utos. Ka po sa aming puso. Mag-utos ka po sa amin para ito'y magampanan namin, lalo kaming maging malapit sa iyo. Ama, sumasampalataya kami. Binasbasan mo kami magkakapatid. Inihahanda mo kami sa nalalapit na araw ng pagpahito muli ng iyong bugtong na anak. Ito po ang aming pag-asa sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu sumating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, isang paalala lang. Simula po ng July 30, sa halip po na magkakaroon tayo ng BQA, ang gagawin po natin na magkakaroon po tayo ng Core Beliefs Bible Study. Kaya ituturo po namin lahat po ng ating mga paniniwala
gawa po ng ating pagsusuri at pag-aaral ng Biblia. Kaya sa gagawin po nating Core Beliefs Bible Study, sana ay lahat po tayo ay makinig para malaman din natin kung ano talaga yung ating sinasampalatayanan. At ito rin ay pagkakataon kung ang iba ay medyo siguro ay hindi na nakapag-keep up, diba, sa mga doktrina natin. Ito ay pagkakataon para ma-refresh po tayo, para malaman natin yung ating pananampalataya, at pagkakataon din po para kayo ay makapagtanong, para po maging maliwanag sa ating lahat ang ating mga sinasampalatayanan. Again, magsisimula po ito July 30, 2024, every Tuesday at 7 p.m. Pacific Standard Time. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.